Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang matandang bahay na matagal nang pinabayaan. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, may masamang pangyayari raw dito noong unang panahon, kaya walang gustong manirahan o magtangkang pumunta sa lugar na iyon, lalo na kapag gabi. Isang grupo ng magkakaibigan, si Miguel, Carla, Ares, at Jenny, ang nagpasya na subukan ang katapangan nila at pumasok sa bahay sa gitna ng gabi. Pinilit nila si Jenny na sumama kahit may kutob itong masama. Wala yan, Jenny. Kwento lang ng matatanda yan. Fair na, pangungumbinsi ni Carla. Habang binabaybay nila ang masukal na daan patungo sa bahay, naririnig nila ang malamig na hangin at tila mga bulong mula sa kadiliman. Pagdating nila sa bahay, malawak at dilapidado na ito. Ang sahig ay sumisirit sa bawat hakbang, at ang pader ay may mga bakas ng lumang dugo na tila hindi natanggal. Sa gitna ng kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang lumang aklat na mukhang alaga sa alikabok. Binasa ni Ares ang laman nito kahit pinipigilan siya ng mga kaibigan. Hindi mo dapat ginagawa yan, Ares. Parang mali yan, sabi ni Jenny na ramdam ang kakaibang presensya. Habang binabasa ni Ares ang mga kakaibang salita, biglang lumamig ang paligid, at ang kandilang dala nila ay nag-apoy ng mas maliwanag at mas malaki kaysa sa dati. Sumambulat ang malakas na hampas ng hangin mula sa kawalan, at naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa. Umalis na tayo, sabi ni Miguel na nagsisimula ng kabahan. Bago pa man sila makalabas ng bahay, isang matandang babae ang biglang lumitaw mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay puting-puti at ang kanyang balat ay mistulang papel. Bakit niyo binuhay ang sumpa? Tanong nito, ngunit walang lumabas na salita mula sa bibig niya. Ang sumunod na mga sandali ay puro takot at kasakitan. Isa-isa silang hinabol ng kung anumang halimaw na mula sa kadiliman. Si Ares ang unang bumagsak, nahulog siya mula sa hagdan at naputol ang kanyang leeg. Sinubukan siyang buhatin ni Miguel, ngunit nang makita niyang ang katawan ni Ares ay pilit bumabalik sa kanila, inakasan na siya ng lakas ng loob. Naghiwalay silang apat. Si Carla ay pumasok sa isang kwarto at natagpuan doon ang sarili niyang anyo, nakabigti sa kisame, habang si Jenny ay nag-apa sa isang madilim na silid na puno ng mga sumisitsit at parang may mga matang nagmamasid mula sa mga anino. Isa-isang naglaho ang mga kaibigan. Sa huli, si Jenny na lamang ang natira. Hinihingal, umiiyak, at halos wala ng lakas, napaluhod siya sa gitna ng sala. Doon niya nakita ang katotohanan, ang matandang babaeng nakita nila ay siya mismo, isang anyo mula sa hinaharap. Siya ang huling biktima ng sumpa ng bahay, at ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan ay inuulit-ulit na lamang sa walang hanggang siklo. Sa huling sandali, isang malalim at malamig na tinig ang narinig niya, babalik ka. Hindi mo sila maiiligtas. Naghari ang katahimikan habang tinutupok ng kadiliman ang kanyang isipan. Sa isang liblib na bayan sa Pilipinas, may isang ospital na kilala sa kakaibang mga kwento ng kababalaghan. Ang St. Amalia Hospital ay dati isang lugar para sa mga may sakit, ngunit nang magsimula ang mga misteryosong pagkamatay ng mga pasyente, ito'y naging tahanan ng takot at kilabot. Si Ana, isang nurse na bagong lipat mula sa Maynila, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Sabi nila, sa oras ng 3:00 ng madaling araw, naririnig ng mga nurse ang kakaibang sigaw mula sa operating room, isang boses na tila puno ng hikati at galit. Ngunit walang sino man ang nakikita sa loob, kundi ang mga bakas ng dugo sa sahig at mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. Isang gabi, na-assign si Ana sa night shift. Kaunti lang ang mga pasyente sa ospital, at karamihan sa kanila ay natutulog na. Tahimik at tila normal ang lahat, ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, narinig ni Ana ang isang napakalakas na sigaw. Isang sigaw na tila nagmumula sa kailaliman ng sakit at takot. Nanginginig, sumilip siya sa operating room. Walang tao, pero nakabukas ang ilaw. Nang pumasok siya, nakita niya ang mga kagamitan, scalpel, gunting, at karayom, na tila bumabalik sa kanilang dating lugar, na parang may gumamit sa mga ito. Habang nakatingin si Ana sa mga gamit, biglang bumukas ang pinto at isang malamig na hangin ang dumaan. Lumitaw ang anino ng isang doktor, ngunit hindi ito tao. Nakasuot ito ng lumang uniforme ng doktor, may dugo sa mga kamay, at sa likod ng maskara nito, makikita ang mga sunog na balat. Ito ang multo ni Doktor.
Arguelles, isang kilalang siruhano na namatay ng biglaan matapos ang pagkamatay ng maraming pasyente noong dekada 2070. Sinimulang magsalita si Dr. Arguelles, ngunit hindi ang kanyang boses ang naririnig ni Ana. Narinig niya ang boses ng mga pasyenteng kanyang inoperahan noon. Ang kanilang mga sigaw, pagtangis, at pagsusumamo para mabuhay. Nalaman ni Ana ang malagim na lihim ng doktor. Pinatay niya ang kanyang mga pasyente sa ilalim ng mesa ng operasyon, hindi para magpagaling, kundi para mag-eksperimento sa kanilang katawan. Pinahirapan niya sila hanggang sa kanilang huling hininga. Sa kanyang takot, napasigaw si Ana at tumakbo palabas ng operating room. Ngunit habang tumatakbo siya pababa sa hallway, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya ang mga anino ng mga patay na pasyente. Lahat ay galit na galit, humihingi ng hustisya. Isa-isang lumitaw ang kanilang mga sugatang katawan, dala ang mga instrumento ng ospital, mga karayom na ginagamit upang saktan siya. Naghihiyaw, pumasok si Ana sa elevator at pinindot ang lahat ng buton, umaasang makakatakas. Pero pagdating sa ground floor, hindi na ito ospital ang bumungad sa kanya, kundi isang madilim na morgue, puno ng mga patay na katawan na lahat ay bumangon at dahan-daang papalapit sa kanya. Dito, nalaman ni Ana na walang makatakas sa ospital na ito. Ang mga biktima ng mga nakalipas na dekada, ang mga multo ng mga pinatay ni Dr. Arguelles, ay naghihintay lamang ng bagong kaluluwa. Siya na ang susunod. At nang sumapit ang alas 6 ng umaga, natagpuan ng mga kasama ni Ana ang kanyang walang buhay na katawan, nakahandusay sa operating room. Walang sugat, pero may bakas ng isang siruhano, isang karayom na nakabaon sa kanyang puso. Mula noon, naging bahagi si Ana ng kwento ng ospital. At tuwing alas 3 ng madaling araw, naririnig na rin ang kanyang sigaw, isang bagong boses na nagdadagdag sa koleksyon ng mga naiwang kaluluwa sa loob ng street. Amalia Hospital. Sa isang maliit at liblib na bayan sa Pilipinas, mayroong isang sementeryo na kilala bilang sementeryo ng kamalasan. Kilala ito ng mga tao hindi lamang dahil sa katahimikan at biglang lamig na nararamdaman sa paligid, kundi dahil sa mga malagim na krimen na nangyari doon sa paglipas ng mga taon. Isang gabi, 5 magkaibigan, sina Carlos, Maria, Juan, Teresa, at Nico, ang nagdesisyong subukan ang kanilang tapang at pumunta sa sementeryo. Araw iyon ng Andes, at hindi sila naniniwala sa mga kwentong katatakutan na madalas nilang marinig. Ang dala lang nila ay mga cellphone at flashlight. Habang papalalim sila sa sementeryo, pumasok ang makapal na ulap at biglang bumaba ang temperatura. Napapalibutan sila ng mga nicho at lapida na tila mga maltong nakabantay. Unti-unting nawala ang mga kuligli, at napalitan ng nakakabining katahimikan. Nagpatawa pa ang ilan sa kanila upang mapawi ang kaba, ngunit dama nila na may kakaiba sa lugar na iyon. Biglang huminto si Maria. Ang kanyang flashlight ay tumama sa isang sariwang libingan. Ang lupa ay tila bagong hukay, at sa lapida ay walang pangalan, kundi isang petsa, ika-1 ng Nobyembre taong 2023. Ito ang araw na iyon. Nakakatakot naman ito, bulong ni Carlos, nanginginig ang boses. Naramdaman nilang may malamig na hangin na dumaan, tila galing sa kaluluwa ng sementeryo. Maya-maya, narinig nila ang mahina, halos bulong na tinig, na parang may tumatawag sa kanilang pangalan. Alis na tayo, sabi ni Teresa, hawak ang braso ni Juan. Pero bago pa sila makatakbo, namatay ang ilaw ng flashlight ni Nico. Sa dilim, narinig nila ang mga yabag, mahinang mga hakbang na papalapit sa kanila. Nang itutok nila ang ilaw sa direksyon ng tunog, wala silang nakita. Pero palapit ng palapit ang mga yabag, hanggang sa parang may tumatakbo patungo sa kanila. Nagsimula silang tumakbo sa takot, pero tila mas kumapal ang ulap, at hindi na nila makita ang daan palabas. Bigla na lang sumigaw si Maria, may humila sa kanya mula sa dilim. Binalikan siya ni Carlos, pero tanging cellphone na lang ni Maria ang nakita niya, nakahiga sa lupa at patuloy na nagre-record. Wala na si Maria, isa-isa silang nawala sa makapal na ulap. Si Carlos na lang ang natira, nanginginig at desperadong makahanap ng labasan. Pero ang sementeryo ay tila lumalawak, parang sinasadyang hindi sila palabasin. Sa kanyang pagtakbo, muli niyang nakita ang sariwang libingan na natagpuan nila kanina. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa.
May 4 pang bagong tukay sa tabi nito, sariwa ang lupa. Sa bawat lapida ay nakaukit ang pangalan ng kanyang mga kaibigan, Maria, Juan, Teresa, Nico. Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang sarili niyang pangalan sa huling lapida. Biglang lumakas ang mga bulong, naging sigaw, at mula sa mga libingan, may mga anino na bumangon at hinayla siya pababa sa malamig na lupa. Ang kanyang sigaw ay umalangaw sa buong sementeryo, ngunit walang makakarinig. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-bayan ang 5 bagong libingan sa sementeryo. Walang nagsalita kung ano ang nangyari, ngunit ang alamat ng sementeryo ng kamalasan ay lalo pang lumaganap. Sinumpa ang lugar na iyon, at ang sino mang pumasok ay hindi na muling makalalabas ng buhay.